lubos na pinagpala si Senador Marcubeta kahapon. Tama ba? Mali. Marcubeta ba? Marcubeta? Ay, mukhang hindi ah. Marcoleta. Oh. Courtesy of George Calabasa Garcia ng Comelec. Abay, bakit? Tinuldo ka na. Tinuldo ka na po ni Garcia ang kanilang investigasyon sa Comelec. Ito po ay hinggil sa usaping 30 million peso sesuses. 30 million na election fund contribution para kay Marcoleta. No? Na sinadya niya. Sinadya talaga niya, inamin niya. Hindi niya na isinama sa kanyang sose sapagkat request di umano ng kanyang mga donors. Na anonymous na lang sila. Babawi na lang kami pagka senador ka na. Parang ganun ang usapan. Ano. So hindi niya nireport sa Comelec. Ngunit datapot subalit, giit ni Garcia, matunog ang argumento ni Marcoleta batay sa Pinera versus Comelec at binura na di umano. Hindi lang di umano, talaga naman binura na ang Omnibus Election Code Section 109 sa pamamagitan ng RA 91 o 7166. RA 7166. Ano? Na nagpaparusa sa mga kaso katulad ng ginawa ni Marcoleta. No? Nga ba? Nga ba? Kilatisin nga po natin para magkaalaman kung ang argumento ni Garcia pasok sa sentido komon o kaungasang kaisipan po lamang. Dito pa rin po sa ating Journey to Democracy, no? Century Serie. Ano po? Ano ba ipapamagat natin dito? Ano ha? Lutong Macau, specialty sa Comelec. Ulitin natin, ang titulo po na ating paksa ngayon, Lutong Macau, specialty sa Comelec. Ha? Hey, good morning. Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwera sa 99.9% sa pwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mapong sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang inyong lingkod, PhD Public Administration Honoris Causa. Founder din po ako ng Philippine Trial by Jury Movement, Partido KKK 2.0 Demokratiko. So, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028 and beyond. Pahirit po muna ng konting suporta lang naman po. Paki-like, share, at paki-subscribe sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Kitkilatis Lagari. Sa mga subscribers ko na, salamat po. Ano po? At unti-unti, inot-inot, dumadami na po ang ating subscribers. Salamat po. Sa mga magsusubscribe pa lamang, advance, salamat. Ano? Tara na! Kilatisan na. So, ang una po natin kikilatisin ay yun pong sinasabi ni George Calabasa Garcia na kahalintulad daw sa Pinera versus Comelec na kaso, ito pong kay Marcoleta. Nga ba?
Pambirang patis po. So, GR number 181613, November 25, 2009, po. Rosalinda A. Penera, petitioner, versus Commission on Election and Edgar T. Andanar, respondents. No? Respondents po ang COMELEC dito. Kasi sila yung gumawa ng desisyon para itsapuera si Penera. Ha? Bakit nila initsapuera si Penera? Ha? Hindi, wala ba siya pera? Ha? Hindi niya pinera ang labanan sa COMELEC Kotong. Well, resolution. Ito po ay sa panulat ni Carpio J. Antonio Carpio po ito, Senior Justice ng Korte Suprema. At basa, we grant Rosalinda A. Penera's motion for reconsideration of this court's decision of 11 September 2009 decision. So, ito po ay may desisyon na nauna. Motion for reconsideration na lang po itong ginawa rito ni Rosalinda Penera. The Assel decision dismissed Penera's petition and affirmed the resolution dated 30 July 2008 of the COMELEC en banc, as well as the resolution dated 24 July 2007 of the COMELEC Second Division. The decision disqualified Penera from running for the office of mayor in Santa Monica, Surigao del Norte, and declared that the vice mayor should succeed Penera. In support of her motion ni Penera po, for reconsideration, Penera submits the following arguments. Number 1, Penera was not yet a candidate at the time of the incident under Section 11 of RA 8436 as amended by Section 13 of RA 9369. Number 2, that petition for disqualification failed to submit convincing and substantial evidence against Penera for violation of Section 80 of the Omnibus Election Code. Ito pong Section 80 po na ito ay premature campaigning. Premature campaigning. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan po dito ay maagang pangangampanya dito sa Penera versus COMELEC. No po, ang usapin naman kay Marcoleta ay pagtanggap ng donasyon na hindi niya isinama sa kanyang SOSE, Statement of Contribution and Expenditure, na dapat isinusumiti sa COMELEC within 30 days pagkatapos ng halalan. Okay. And so, number 3, Penera never admitted the allegations of the petition for disqualification and has consistently disputed the charge of premature campaigning. Sorry. Cheers, premature campaigning. Pag-apat na argumento ni Penera, the admission that Penera participated in a motorcade is not the same as admitting
she engaged in premature election campaigning. Inamin niya, andun ako sa motorcade. Kasama ako sa motorcade. Pero, hindi ko inaamin na ako ay nagsagawa ng premature campaigning. Nag-joyride lang po si Pinera, si Rosa Linda. Ha! And so, sa dispositive portion po ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso pong ito, Pinera versus Comelec, wherefore, we grant Petitioner Rosalinda A. Pinera's motion sorry. Cheers motion from the top, dispositive portion. Wherefore, we grant Petitioner Rosalinda A. Pinera's motion for reconsideration. We set aside the decision of this court in GR number 181613, promulgated on September 2009, as well as the resolution dated July 24 July 2007 and 30 January 2008 of the Comelec 2nd Division and the Comelec and Bank respectively. In SPA number 07-224, Rosalinda A. Pinera shall continue as mayor of Santa Monica, Surigao del Norte. So ordered! Ay, ito po. Unanimous decision po ito ng Korte Suprema. Wala pong kumontra rito. Nakita nyo na ang kaungasan sa Comelec. Kung hindi po sila mga bobo at tanga, hindi sila marunong umintindi, umunawa sa batas, no? Abay, anong karapatan nila na magpatuloy, na magtrabaho para lang tayong mga dumampot ng bato at pinamukpok sa ating mga ulo sa mga kumulikotong na ito. Malamang, wala man po tayong solid na ebidensya na sila po ay humirit ng suhol para manalo si Pinera. Malamang kinukutungan na si Pinera, pero hindi pumayag si Pinera na pirahin na manalo siya sa pera-pera. Kung makatituloy lalamunan ko dito sa mga kumulikotong na to. At syempre, pirmado po ang desisyon na ito ni Justice Antonio T. Carpio, Associate Justice. At nag-concur po ang Chief Justice na noon ay si Renato S. Puno, along with the rest of the justices. Ano po? So dito, plakda po ang Comelec, plakda po ang malinaw, hindi po ito argumento ang kay Garcia, hindi batay sa sintinukmon, kundi kaungasan kaisipan. Nasalat sa batayan sa batas at lohika. Kaungasan niya eh. So, unang argumento niya, simple lang. Ano ba? So, punta naman po natin yung pangalawang argumento niya. Sabi niya, wala na kasing batas na magpaparusa kay Marcoleta sapagkat ang Omnibus Election Code Section 109 na-repealed na po. Burado na, binura na ng RA 7166 Section 39, amending and repealing clause. May tama ba siya? May tama po si Kalabasa. Ano ba sinasabi? Sa Section 109,
form and contents of statement. The statement shall be in writing. Ito po yung statement of contribution and expenditure. SOSE. Ano po? The statement shall be in writing, subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party, shall be complete as of the date next preceding the date of filing, and shall set forth in detail a the amount of contribution, the date of receipt, the full name and exact address of the person from whom the contribution was received, the amount of every expenditure, the date thereof, the full name and exact address of the person to whom payment was made, and the purpose of the expenditure. C. Any unpaid obligation, its nature and amount, and to whom said obligation is owing. And 4. Such other particulars which commission may require. If the candidate or treasurer of the party has received no contribution, made no expenditure, or has no pending obligation, the statement shall reflect such fact. Sigurado na po yan. So, ang ayon kay Calabasa Garcia, wala nang batas na magpaparusa kay Marcobeta. Nga ba? Andali muna. Balikan ulit natin yung RA 7169 na bumura sa Omnibus Election Code Section 109. At dakuan po natin ang Section 14 ng Republic Act 7166. At ang sinasabi rito, Statement of Contributions and Expenditures, effect of failure to file statement. Every candidate and treasurer of the political party shall within 30 days after the day of the election file in duplicate with the offices of the commission the full, through, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Pangalawang paragraph, sinasabi rito, no person elected to any public offices shall enter upon the duties of his office until he has filed the statement of contributions and expenditures herein required. Dapo natin hindi lamang po pagpa-file ang mahalaga rito. Kasi si Marcobeta nag-file Hindi po ba? Pero ang dapat ipa-file mo ay pambihira. The full, through, and itemized statement of all contributions. Nandun yung mga pangalan dapat kasi makatotohanan Totoo. Buong buo. Itemized. Ay hindi niya nilagyan ng pangalan. Sa madaling salita, bagaman binura ang Section 109 ng Omnibus Election Code na natili ang ganun pong proseso, ang ganung obligasyon ng mga kandidato sa Section 14 ng RA 7166. Malinaw po. At sinasabi rito, hindi po pwede umupo sa pwesto ang kandidato kapag hindi siya nakapag-file ng buong buo, totoo, at itemized na SOSE. Hindi siya pwede umupo. Ito si Marcobeta, dapat pag sumiti pa lang niya sa COMELEC, dapat hinarang na siya ng COMELEC. Ops, hindi ka pwede umupo. Kulang-kulang ka.
sa detalye, sa iyong susi. Dapat doon pa lang, umpisa pa lang, hinarang na siya ng Comelec Cotong. Bakit? Siya ba ay kilyente ng Comelec? Kilyente. Ang birang pati so. And so, Beijing, Senate President Tito Soto, at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, at lahat na may mga kaukulang, ahensya o komitiba, rin po sa Senado, ito po ay hinog na kaso ng kuwaranto. Yung kay Sereno nga, hilaw na hilaw pa yun eh. Ito, hinog ito. Na siya po ay walang otoridad na manungkulang bilang senador sapagkat dinabag niya po yung obligasyon niya sa madlang people. At para na rin maayos na ang lahat, ang aking hindi hinihingi mungkahi sa mga senador at sa lahat ng mga mambabatas sa Kamara, amendahan ang Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ibigay sa kanila ang matagal ng pinagkakait ang sovereign power bilang mga juror, which is the epitome of democracy. Ang karapatan sa trial by jury ng mga soberanong mga mamamayan sa demokratikong bayan ay siya pong pundasyon, esensya, puso, kambal tuko ng demokrasya. Hanggat walang karapatan sa trial by jury ang mga mamamayan, imbis sovereign, mga alipin ng mga traidor, abusado at kawatang mga politisyan na nakapwesto. Yan po ang hindi mapapasubaliang nagdudumilat na katotohanan. Sa kapwa ko pero sa 99.9% sa pera, tara na sa partido KKK 2.0 demokratiko. Isang sagradong boto lang. Ito hindi pera-pera ang pamumulitika. Plata-plataforma. Imbis suportahan natin yung mga traidor at kawatan ng mga traditional na politician, suportahan po natin ang ating kapakanan, ating mga karapatan, ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga susunod pang salinlahi. Pag-rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkilates Lagare po, lamang PhD, Public Administration Honoris Causa. Muli ang aking pong hirit. Okay, like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy channel. Hanggang sa susunod na episode, may God bless us all. May God bless Philippines.